ating Diyos. Amen. Hallelujah. Let's read in the book of Proverbs. Lahat ng may Bible, say Amen. Amen. Yun, marami. Praise God. Okay, let's read in the book of Proverbs 16 verse 9, mga kapatid. A man's heart devised his way, but the Lord directed his steps. But the Lord. Amen. Praise the Lord. Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, pinupuri ka namin, O God. Tinataas namin na yung dakilang pangalan, O God, Jesus. Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patnubay at gabay, Panginoon, na kami narito muli sa iyong panambahan, O God, upang purihin, dakilain at sambahin ang iyong ngalan, Ama, O God. Hallelujah. And we pray, Lord Jesus, this Sunday School, Panginoon, nabubuksan mo ang lahat ng aming doors, O God. Hallelujah. Especially sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. Hallelujah. Open our senses, O God. Hallelujah. Na maging bukas kami, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Hindi lamang po, Panginoon, sa mga nakaupo, bagkus sa iyong lingkod, Panginoon. Hallelujah. Anoint my lips, Lord Jesus. Anoint my mind, O God. Fill me with your knowledge and wisdom, Lord Jesus. Na wala akong ibang masasabi kundi ang galing sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Amen. And we pray, O God, anointing to all the ears, Panginoon, na hindi lamang iniwan dito sa church, Panginoon, bagkus magkakaroon ng application hanggang sa aming paglabas, Panginoon. And Lord God, tinataas po namin sa iyong gawain ito, Panginoon, hanggang matapos at hanggang sa afternoon service sa Malainin, Lord Jesus. Sa iyo po lahat ng papurit pagsamba. In Jesus' name, Amen. Magiging naman natin yung mga katabi natin, mga kapatid. Samayan natin, amen. Mag-stretch tayo. Praise God, para hindi po tayo inaantok. Amen. Hello po. Yan, mga kapatid. Praise the Lord. A man's heart devised his way, but the Lord directed his steps. Amen. But the Lord, mga kapatid. So, ang ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid, ay the will. Hindi po the will of the wind. Amen. But the will of God. Praise God. Thy will be done. Okay. So, knowing God's will is not enough, mga kapatid. Naniniwala ba tayo doon? Amen? Amen. Na alam lang natin, we must be willing to do God's will. Hindi sapat na alam lang natin. Amen? Hindi sapat na pinag-pray lang natin, Lord, ano bang kalooban mo sa akin? Hindi sapat yun, mga kapatid. We must pray na ihanda tayo ng ating Panginoon to accept ano man yung kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil, paano na lang kung pinag-pray mo, Lord, that thy will be done. Pero yung nangyari ay taliwas sa kung ano yung gusto mong mangyari. Amen? Amen. Magagalit ba tayo sa ating Panginoon? No. Because sinabi mo, thy will be done. Amen? Because His will, hallelujah, ang siyang masusunod, mga kapatid. Not our will. Okay, next slide po, please. So, ano nga ba ang will, mga kapatid? What is the will? Naranasan na ba natin sa buhay natin, mga kapatid, na alam natin yung tama? Amen? Pero ang pinipili natin, kung ano yung gusto natin. Praise God. Naranasan na ba natin yun, mga kapatid? Amen. Amen. Most of the time, nararanasan natin yan. Na-encounter natin, mga kapatid. And that is where the will comes in, mga kapatid. Diyan na pumapasok ang ating will. Our will is the part of us where choices and decisions are made. Kapag ginagawa na natin yung desisyong naisip natin gawin, mga kapatid. Dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng ability to choose. Amen? Bago pa man niya tayo likhain, mga kapatid, we already have the ability to choose. Amen? Kaya nga napahamak sila Eve and Adam dahil pinili nilang kainin kahit sinabi ng Diyos na huwag gagalawin yung bunga. Amen? Because God gives us the ability to choose. Binigyan tayo ng Panginoon ng higher authority, mga kapatid. Hindi tayo AI. Amen? Hindi tayo AI na kailangang padiktahan.
Ang AI, di ba mga kapatid, magsusulat ka pa ng prompt. Amen? Sasabihin mo pa lahat sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Amen? But we are more than AI, mga kapatid. Sino ang gumawa sa AI? Tao. Ang tao. Sino ang gumawa sa tao, mga kapatid? Ang Diyos. Ang ating Panginoon mismo, mga kapatid. That's why we have the higher authority sa lahat ng bagay. Binigyan niya tayo ng kakayahan na mag-rule. Di ba ang tao din, mga kapatid, ang nagpangalan sa lahat ng nakikita natin? Amen. Sa mga hayop, sa mga building, sa mga halaman. Amen? Hindi yun pinangalanan ng ating Panginoon ng walang dahilan. Because He wants us to have the higher authority, mga kapatid, sa ating mundong ito. And we can choose between right or wrong, obedience or disobedience, God or ourselves. Amen? God's way or our own way. Amen? Binigyan niya tayo, mga kapatid, malaya tayo. Malaya tayong pumili. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang pumili. Pero ang gusto pa rin ng ating Panginoon, mga kapatid, ay isurrender natin sa Kanya yung mga plano natin. For us, heavens are higher than the earth. So are my ways are higher than your ways in Isaiah 55:9, mga kapatid. Hindi natin kayang sukatin kung gaano kalalim, kalawak ang kaalaman ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi pwedeng yung gusto lang natin yung nasusunod. Amen? Amen. Kaya nga sinabi sa Proverbs, mga kapatid, Proverbs 16:3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall establish. Amen. Dahil kung sa sarili natin, mga kapatid, magulo ang isip natin. Amen? Nag-overthink tayo. Hindi natin alam kung ano yung decision natin. Amen? Sobrang, undecisive tayo, mga kapatid. Hindi natin alam. But if we commit that to the Lord, He will establish our plans, mga kapatid. Dahil hindi sa lahat ng oras, amen, madaling tanggapin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hindi sa lahat ng oras pumapabor sa atin ng ating Panginoon. Amen? That's why we always have to commit to the Lord. Minsan idadaan niya tayo sa rough road, mga kapatid. Amen? Hindi laging smooth. Kahit sa daanan natin, mga kapatid, laging may lubak. Amen? Kahit gaano pa kaganda yung daan, may madadaanan at madadaanan kang bumpy road, mga kapatid. Pero ang maganda, yung kahihinatnan natin. Amen? Maganda yung patutunguhan if we commit our works to the Lord. Amen? So when that time comes, mga kapatid, na nasa mahirap tayong sitwasyon, amen? Handa ba nating tanggapin ang kalooban ng ating Panginoon? Amen? Handa ba tayo, mga kapatid? Handa ba tayong i-accept kung ano yung will ng ating Diyos? Amen. So next is, we have the different choices. Amen? We have so many choices in life. Amen? Sa pagkain, kung anong kakainin natin ngayon, ano kayang kakainin natin pag-uwi. Amen? Ano ba yung isusuot nating damit bago tayo pumunta dito sa church, mga kapatid? Inisip pa natin, ano kayang isusuot kong damit? Ito, nasuot ko na ito nung nakaraan. Ano kayang magandang i-partner? Amen? Ano kaya yung tutugma sa araw na ito na magandang isuot? Amen? At kung ano-ano pa. Minsan sa kakainan, di tayo makapag-decide kung Jollibee ba o McDo. Amen? Di tayo makapag-decide kung Mang Inasal ba o Chowking. Praise God. At sa kung ano-ano pang bagay. Sobrang undecided tayo sa buhay, mga kapatid. But in real life, we only have two choices, which are the right and wrong, mga kapatid. Amen. So tayo ang namimili kung kanino ba tayo nabubuhay. Amen? Sa liwanag ba o sa dilim? Sa ating Panginoon ba o sa kaaway? Pangmundo ba tayo, mga kapatid, o makalangit? Amen. Amen. Tanging ng Diyos lang ang mismong nakakaalam at tayo. Tayo lang ang makakasagot niyan, amen? Hindi yung katabi mo. Hindi ang ibang tao. Hindi ang ating pastor, mga kapatid. Tanging kayo lang at ang Panginoon ang nakakaalam niyan. Your connection. Amen? So sa right choices,
Ito ang nagiging bunga ng ating mga tamang desisyon. Amen? A person who follows God develops qualities such as steadfastness. Amen? Everybody shout steadfastness. Steadfastness. Amen. Nananatili tayong tapat kahit may mga pagsubok. Amen? Hindi lamang sa times of blessings. Praise God. Hindi lamang sa times na sagana tayo. Amen? But we are steadfast in terms of trials, mga kapatid. Next is integrity. Amen? Integrity, ginagawa natin yung tama kahit walang nakakakita. Amen? Naniniwala ba kayo na walang nakakita, mga kapatid? Meron. Yes, may nakakakita. Amen. Walang nakakakita dito sa ating mundo. Pero nakikita tayo ng ating Panginoon. 24/7. Amen. That's why we must do everything right. Amen. Hindi tayo dapat na, ay, nasa tago naman kami. Amen. Huwag tayo na, ay, hindi naman ako makikita ni sister. Hindi naman ako makikita ni brother. Okay lang yan. Amen. Hindi yan okay, mga kapatid. Dahil dito lang yan sa mundo na walang nakakakita. But in reality, nakikita tayo ng ating Panginoon 24/7. Amen. Amen. Next sa right choices is love for God. Amen. Everybody say love for God. Love for God. Amen. Mahal ba natin ng Diyos, mga kapatid? Parang ang hina, mga kapatid, parang dalawa lang yung nag-amen. Amen. Amen. We love our Lord. Amen. Minamahal natin dapat ang Diyos higit pa sa sarili natin, mga kapatid. We must love the Lord our God with all our hearts. Na gusto natin, dinidesire natin, mga kapatid, na mapasaya siya. Amen? Paano ba sumasaya ang ating Panginoon? If we glorify His name. Amen? If we do His command, naluluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Next is sincerity. Everybody say sincerity. Sincerity. Amen. Naglilingkod tayo sa Diyos ng buong puso. Amen? Not half-hearted. Praise God. Hindi para lamang sa pagpapakitang tao na nakikita tayo ng ating pastor, nakikita tayo ng ating church leaders. Amen? But with a sincere heart. Amen? Let us be like David, mga kapatid, na everyday pinapasearch niya yung puso niya sa ating Panginoon. Bakit? Dahil nagkakasala tayo, mga kapatid, every minute, every second. That's why we must have a sincere heart. Amen? Next is obedience. Obedience is better than sacrifice. Amen? In 1 Samuel 15:22. Dahil kahit gaano pa kalalim yung sakripisyo natin, mga kapatid, kahit sabihin pa natin na sinacrifice ko naman na lahat binigay ko na lahat, sinuko ko na lahat. But kung wala yung obedience, mga kapatid, wala yung pagsunod, baliwala yan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Next is purpose. Purpose is namumuhay tayo ng may direksyon. Amen? Na nakasentro yung ating buhay sa ating Panginoon, mga kapatid. Na hindi tayo basta kumikilos on our own. Amen? Na yung buhay natin ay nakasentro sa ating Panginoon, na lahat ng ginagawa natin, ang purpose nun is to serve God. Amen. To glorify His name. Amen? And next is decisiveness. Everybody say decisiveness. Decisiveness. Amen. Buong tapang na pinipili nating sundin ang Diyos. Kahit mahirap. Amen. Kahit full of doubts. Kahit natatakot tayo. Kasi hindi natin alam na kung pag ginawa ko ba itong bagay na to, anong kahihinatnan. Amen? Dahil ang ating Panginoon lang ang nakakaalam. That's why we must always commit it to the Lord. Amen? And last sa right choices is seeking God. Everybody say seeking God. Seeking God. Praise the Lord. Patuloy na hinahanap ang kanyang presensya, mga kapatid. Hindi lamang sa araw ng linggo. Amen? Hindi tayo Sunday Christians. Right. Amen? Naniniwala ba kayo dun, mga kapatid? We are not Sunday Christians.
We must always seek His presence kahit saan man tayo magpunta. Right. Nasa sasakyan ka man, nasa school ka man, nasa work ka man. Amen? Kahit saan tayo magpunta, we must always seek God's guidance. Amen? In Psalms 119 verse 36, sabi dito mga kapatid, "Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness." Amen? Pag sinabing covetousness, mga kapatid, it is a strong desire. Strong desire to have things which is we need to be avoided. Because we must always pray, let His will be done. Amen? Yung strong desire na to mga kapatid, ito yung covetousness mga kapatid, ito yung gustong-gusto talaga natin. Na Lord, gustong-gusto ko talaga maging ganito. Gustong-gusto ko talaga ng ganito, Lord. Ibigay mo na sa akin. Gusto ko talaga ng ganitong sasakyan, ng ganitong bahay, ng ganitong work, ng ganitong school. Amen? But if hindi yun yung kalooban ng ating Panginoon, we must surrender it to the Lord. Right. Let Amen. thy will be done always. Palakpakan Amen. natin ang ating Panginoon. Mga kapatid. Hallelujah. So kung may right choices, amen, meron ding wrong. Praise God. So our will, yung kalooban natin mga kapatid, will lead us toward wickedness. Amen? Wickedness kapag yung will na natin yung nasusunod. Nagiging let my will be done na. Amen? Instead of let thy will be done, nagiging ay bahala na kung anong kalooban ni Lord, ipipilit ko to. Kasi ito yung gusto ko. Let my will be done na. Amen? Huwag po tayong ganun mga kapatid. Dahil yung next is deceit. Mapanlin lang, nililinlang lang tayo ng ating mga puso mga kapatid. In Jeremiah 17:9, our heart is deceitful above all things. Yes. Sinabi all things, hindi sa some things. Amen? Dahil kung sa tingin mo ay yan yung kalooban ng ating Panginoon, pero yung process ay hindi na umaalign doon, magtaka ka na mga kapatid. Hindi yan kalooban ng ating Panginoon. Kalooban mo na yan. Amen? Kalooban na natin yan. Next is pride. Ito na. Magkakakonect to mga kapatid. Yung mga mag-fried chicken. Wala niyan dito. Amen? Ay, mahina. Parang meron. Amen. Hindi tayo dapat mag-pride, mga kapatid. Iwasan natin yan. Dahil diyan pumapasok, mga kapatid, lahat ng mga kasalanan. Kapag nagmamataas na tayo, anong sinabi ng salita ng ating Panginoon? Kung sino ang nagmamataas, siyang binababa. Amen. Next is unbelief. Everybody say unbelief. Walang pagtitiwala. Hindi lamang to mga kapatid exclusive sa mga hindi pa baptized. Amen? Kasama tayo dito. Dahil kahit gaano pa tayo kalalim sa ating Panginoon, kahit gaano pa tayo katagal na ng mananampalataya, nagkakaroon tayo ng unbelief. Amen? Kapag mas nagtitiwala na tayo sa sarili natin at sa sinasabi ng ibang tao, kesa sa sinasabi ng ating Panginoon, kesa sa kalooban niya. That's where unbelief comes. Amen? Next is unrepentant and following evil. Ito mga kapatid, pinag-isa ko na lang. Dahil kapag di natin magawang talikuran yung kasalanan na paulit-ulit nating nagagawa, di natin alam mga kapatid, papunta na pala tayo sa kadiliman. Amen? We're already following evil. And evil will don't look bad. Amen? Hindi to laging masama na makikita natin may sungay. Hindi to laging makikita natin na madilim yung daan. Hindi to yung makikita natin na malubak. Amen? Evil is yung nakikita natin na maganda. Dahil nililin lang tayo ng kaaway mga kapatid. Nililin lang niya tayo para sumunod tayo. Amen? So it will look always good. Pleasant to the eyes. Amen? Kaya sa bawat direksyon, bawat desisyon mga kapatid, may direksyon tayo. Amen?
It's either right choices or wrong choices. So the choices we make today can shape the person that we become tomorrow. So bakit tomorrow, mga kapatid? Amen? Bakit hindi agad-agad na pag dinecide natin ngayon, mangyayari na agad yung kahihinatnan? Amen? Bakit hindi? It's because every decisions are stepping stone, mga kapatid, na nilalakaran natin araw-araw. Amen? So, nag-decide kang tanggapin ang ating Panginoon, isang step na yan. Nag-decide ka na magpabaptize, isang step na yan. Amen? And yung direction yan, mga kapatid, or yung outcome yan, ay hindi natin nakikita agad. Dahil nakikita natin yan sa finish line, mga kapatid. Amen? Kaya kung nasa tama tayo, maganda ang kalalabasan ng ating mga desisyon, mga kapatid. Always choose the right choices. Okay, next. God does not force our will. Amen? Hindi tayo fino-force ng ating Panginoon. Kahit gaano pa niya sabihin na gusto niyang masunod yung kalooban niya, He's not forcing us. Amen? We still have the ability to choose. Binigyan tayo ng kakayahan ng ating Panginoon. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mga kapatid, we're not AI. Amen? Hindi tayo nilikha ng ating Panginoon para diktahan lang ng diktahan. Amen? He gave us the ability, the authority to choose what's wrong and what is right. Amen? So kung iisipin natin, mga kapatid, next slide po. Kung iisipin natin, mga kapatid, God can show us the right path. Amen? He can speak through His Word. Amen? Amen. He can convict our hearts. Amen. And He can send someone to give us advice. But, you still have to choose. Amen? So, balik ulit tayo kay Eva, mga kapatid. In the book of Genesis. Hindi siya pinigilan ng ating Panginoon. Amen? Kung iisipin natin, pwede naman na lagyan ni Lord ng harang, amen? Yung magandang bunga. Or pwede naman na hindi na lang niya pinaganda yung bunga para hindi to kainin. Kasi nga, ang sinabi ay nakamamatay. Or pwedeng itago niya na lang yon. Pero bakit niya nilagay sa sentro, mga kapatid? Amen? Bakit hinayaan ng ating Panginoon na magningning yung bungang yon? Na maakit si Eva. Amen? It's because we have the ability to choose. Binigay na ng Panginoon. Ginive niya na lahat ng instruction. Amen? Sinabi niya na ganito, wag hahawakan. Hawakan lang, amen. Nitignan lang. Wag mong hahawakan, wag mong titignan, wag mong titikman. And He gave Eva the ability to choose. Hinayaan niya, mga kapatid. So, minsan, napapaisip tayo, amen, na kung ang kalooban pa rin ng ating Diyos ang dapat masunod, bakit pa niya tayo binigyan ng free will? Amen? Natanong niyo na ba yan sa sarili niyo, mga kapatid? Bakit pa niya tayo binigyan ng free will? Ang free will is malaya ka. Amen? Malaya tayo sa kung anong desisyon na gusto natin. It's because gusto ng ating Panginoon na kusang loob natin siyang tanggapin, mga kapatid. Na buong puso natin na ibigay sa Kanya. Yung will na yun. Amen? We must surrender it. He wants us to depend on Him and surrender our lives to Him, mga kapatid. Yes, amen. Because even if God leads, we're still the one who needs to respond. Amen? Palagi natin tatandaan yan, mga kapatid. Nasa atin pa rin ang desisyon. Amen? Hindi ba, mga kapatid, nung hindi lahat sa atin ay mananampalataya na. Amen? Merong naghayo. Merong naghasik ng buto. And ano yung ginawa natin? Tinanggap natin. Amen? We're the one who respond. Hindi tayo maliligtas lang ng sa ganong paraan. Kailangan nating tanggapin. Amen? Kung tayo nanampalataya lang, hindi tayo nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, maliligtas ba tayo agad, mga kapatid? No.
because we must respond. He leads us the way and we must respond. Amen? Next slide po is, eto na mga kapatid, the will of God. So let's read in the book of Ephesians 6:6. Amen? Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. So notice the word from the heart. Praise God. Bakit from the heart? Because God doesn't want obedience that is merely outward, mga kapatid. Yung pakitang tao lang. Sumusunod tayo, ginagawa natin yung kalooban niya, pero yung puso natin matigas. Amen? Pwedeng mangyari yun. Amen? Pwedeng mangyari yun, mga kapatid, na kahit sa ating Panginoon, nagmamatigas tayo. Nag-church tayo, marahil nag-church tayo. Tumatayo tayo sa pulpit. Tumutugtog tayo. Ba't pag-uwi natin yung puso natin, mga kapatid, ay hindi tama. Amen? We can do something because someone is watching. Amen? May nakakakita. May nakakakita na ginagawa mo. Kagaya nung dati, mga kapatid, pag sa school, elementary days. Di ba, nagpapakitang tao tayo sa ating mga teachers. Amen? Binubuhat natin yung bag nila. Nagpapakita tayo na nagwawalis. Ay, very good naman. Amen? Because we're doing that, hindi dahil gusto natin. Gusto natin na mapuri tayo ng iba. Kasi nakatingin si teacher. Amen? And next is, we are afraid of punishment. Amen? Takot tayo na maparusahan. Takot tayong ma-DA. Amen? Dito sa church. Kaya, hindi, tayo mga kapatid, ginagawa natin yun kasi takot tayong mapagsabihan. Amen? Next is, we want people's approval. Mas nagre-rely tayo sa kung approve ba ng ibang tao. Amen? Hindi sa kung approve ba ng ating Panginoon. Yes. Paano kung yung maling yon, yung maling gawa na yon, okay lang sa iba, pero hindi okay sa Diyos. Pero gagawin pa rin natin dahil inapprove ng iba. Amen? So we must not rely on people's approval. Amen? Amen. Next is, we want to appear righteous. Everybody say righteous. Amen. Ito yung mahirap, mga kapatid. Nagfi-feeling righteous tayo. Praise God. Sige nating puna. Sige nating point ng muta ng iba. Pero yung sarili natin, na muta, hindi natin makita. Yes. Amen? Di ba nga, kung makikita kayo sa Facebook, meron doon illustration, ang laki-laki na nung muta niya. Pero pinopoint niya yung muta ng iba. Amen? Amen. That's because we want to appear righteous. Na kahit may mali ka rin na ginagawa, hindi mo yun ipopoint. Kasi ipopoint mo yung maling ginagawa ng ibang tao. But God wants us to obey Him because our heart desires Him. Amen? Dinidesire natin siya. Hindi, kagaya nga kanina, mga kapatid, hindi gusto ng Diyos na half-hearted lang tayo. Amen? We must obey Him wholeheartedly. Amen. Pag sinabing half-hearted, mga kapatid, ito yung kalahati nasa kalooban ng Diyos, kalahati. Nasa nasa mundo. Amen? So, we must not do that, mga kapatid. We must desire Him, focus on Him, wholeheartedly. Example nito, mga kapatid, ay si Jonah. Kilala niyo si Jonah, mga kapatid. Amen? Amen. So, Jonah knew what God's will towards the city of Nineveh. Gusto ng ating Panginoon na maligtas yung mga taga-Nineveh. Amen? Pero ano yung ginawa ni Jonah, mga kapatid? Amen? Tumakas siya. Next slide po. Tumakas siya, mga kapatid. Tumakas si Jonah. Kasi, ayaw niyang magturo sa Nineveh. Kasi nga makasalanan sila. Kumbaga gusto ni Jonah na, hayaan mo na yan, mamatay lahat. Kasi makasalanan naman sila. Amen? His heart was still not right toward the people of Nineveh. Kaya kahit alam ni Jonah na ang kalooban ng Panginoon
ang gusto ng Panginoon mangyari ay maligtas ang bayan ng Ninive, mga kapatid. Tumakas siya kasi ayaw niya. So ano ang nasunod? Kalooban ng Diyos, kalooban ni Jonah. Looban ni Jonah muna. Amen. Kalooban muna ni Jonah, mga kapatid. So tumakas siya. But ito na yung sinasabi natin na hindi lahat ng desisyon natin ngayon ay makikita mo na yung resulta. Amen? Nung sinunod ba ni Jonah yung kalooban niya, kinain ba siya agad ng isda? No. Nakakita muna siya ng sasakyan niya papunta sa ibang lugar. Amen? So, hindi niya nakita agad yung bunga ng wrong decision niya, mga kapatid. Doon na mismo sa dagat, doon na mismo nasunod yung kalooban ng ating Panginoon. And this teaches us something powerful, mga kapatid. That we can do God's command while still struggling with God's heart. Na sinusunod natin, marahil gusto talaga ni Jonah, amen, pero ayaw niya kasi makasalanan nga, mga kapatid. Kumbaga, yung katwiran ni Jonah, mga kapatid, ay ayaw niya kasi nga nagkakasala na eh. But that's not what God's grace is. Amen? Kahit gaano pa yan makasalanan, kapag inahon yan sa lusak ng ating Panginoon, maliligtas yan. Yes. Amen? Amen. And maaaring nasa ministry tayo, praise God, pero yung puso natin malayo na pala sa ating Panginoon. Amen? Dahil distracted tayo sa mundo. Nag-e-enjoy tayo sa ating mundo, mga kapatid. Nag-e-enjoy tayo sa nakikita natin sa Facebook Reels. Amen. Nag-e-enjoy tayo sa nakikita natin sa TikTok. Praise God. Nag-e-enjoy tayo sa nakikita natin sa labas, sa buhay ng ibang tao. Amen. And God doesn't only want our actions. Amen. He wants our hearts. Amen. He wants our surrendered heart, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoon, sa dalawa lang yan lumulok-lok. Amen. To the highest throne and to the lowest heart, mga kapatid. Amen. Kaya kung ang ating puso ay malayo sa ating Panginoon, hindi mababa. Hallelujah, hindi nagpapakumbaba. Amen. Hindi luluklok ang ating Panginoon sa ating mga puso. Amen. Amen. So what should we do? Amen? Next is, how do we know God's will? Paano ba natin malalaman, mga kapatid? Let's read in the book of John 7:17. Amen. So if any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Amen. Amen. Praise God. Whether I speak of myself. Minsan mapapasabi tayo na, Lord, show me your will first. Tapos susunod ako. Pakita mo muna, Lord, para sumunod ako. But God says, be willing to obey me first, and I will show you. Amen? The world says, to see is to believe. Amen? Paano daw malalaman na may utak tayo? Amen? Kailangan daw makita muna. Sabi ng mundo, to see is to believe. Amen? But what does faith says? Praise God. To believe is to see. Amen? Once we believe, mga kapatid, we will see the wonders and miracles of the Lord. Hallelujah. Hindi mo kailangan na makita muna. Hindi natin makita muna yung daan, mga kapatid. We must believe to the Lord that He will carry us and we will see kung ano man yung kalooban niya. Amen? Willingness to obey comes before clarity. Kapag handa na tayong sumunod, mas malinaw na nating makikita kung saan tayo dinadala ng ating Panginoon. Dahil kung hindi tayo willing, mga kapatid, paano ipapakita ng ating Panginoon sa atin? Amen? So we must be willing first. Willingness. Everybody say willingness. Willingness. Praise God. And let's search ourselves. Amen? Am I seeking God's will or am I asking God to approve my will? Amen? That's a big difference, mga kapatid.
Am I seeking God's will or am I asking God to approve my will? Nasaan tayo doon, mga kapatid? Amen? Marahil, iba yung gusto natin sa gusto ng ating Panginoon and pinipilit natin na i-approve ng ating Panginoon kung ano yung kalooban natin. Amen? So, we must avoid that. Amen? So, next is, paano natin ma-avoid? Amen? Next po. Sabi dyan, mga kapatid, renew your mind. Amen. In Romans 12:2. Basahin nga po natin sabay-sabay. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, and that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord! Ayan na, mga kapatid, ayan na yung sagot para masunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Be not conformed to this world. Amen? Dahil kung magpapadistract tayo sa sinasabi ng mundo, hindi natin mapapakinggan kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. If our minds are controlled by the world, our desires can become worldly. Amen? If our minds are filled with worldly things, nagiging pangmundo na yung desires natin. Amen? Nakikita natin sa kanila eh. So parang nagkakaroon tayo ng konting desire sa sarili natin na parang gusto ko din. Amen? Parang ang ganda no. Parang gusto ko rin yun. Amen? And dito papasok yung we are what we eat. Hindi lang to sa literal na kinakain natin. Amen? Na pagkain. We are what we eat in terms of sa pinapapasok natin sa ating isipan, mga kapatid. Amen. Sa pinapakain natin sa ating isipan. If puno yan ng negativities, if puno yan ng negative things, ng worldly things, amen? Yun din yung magre-reflect sa'yo. Amen? Hindi na yung glory ng ating Panginoon yung magre-reflect. But kung ano na yung ginagawa nila sa labas. Right. So we are what we eat. But when God's word transforms our mind, we begin to understand. Amen? We begin to understand what is good, what is acceptable, and what is perfect, and the will of God. If we let the Word of God na mag-penetrate sa ating isipan at sa ating mga puso, mga kapatid, malalaman natin kung ano yung dapat natin gawin. Hindi na tayo mag-overthink, hindi na tayo magiging undecisive. Amen? Because we know what is good and acceptable. And we know especially His will. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So kung dati, ang isip natin, ano yung gusto ko? Amen? Nung wala pa tayo sa Lord, what do I want? What do I want? Amen? But when we have renewed mind, we ask ourselves, ano ang gusto ng Diyos na mangyari? Amen? Ano ang kalooban niya para sa akin? Ano yung will ng ating Panginoon para sa atin? And that is transformation. Amen? So, dapat talikuran na natin yung what do I want? Amen? Palagi nating i-ask. If we're praying for something, mga kapatid, palagi nating tatanungin ng ating Panginoon, Lord, gusto mo ba ito para sa akin? What do you want for me? Amen? What do you want na mangyari? Ano yung gusto mong kahinatnan ko? Amen? Because kung susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid, nasa mabuting kalagayan tayo. Amen? Amen. Kaya wag natin kakalimutan to ask the Lord. Amen. Next is the grace of God. Praise the Lord. So, in Philippians 2:13, sabi rito, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. God doesn't leave us alone to accomplish His will. Dahil alam niyo, mga kapatid, na mahina tayo. Alam ng ating Panginoon na hindi natin kayang gawin yung kalooban niya.
And doon papasok yung grace, mga kapatid. Hindi natin kaya on our own, pero nakakaya natin because His grace is sufficient. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. His grace works in us, mga kapatid. His grace carry us day by day. Binibigyan niya tayo ng strength to obey, grace to continue, direction to follow, and help when we struggle. So, kanino tayo tatakbo kung hindi natin malaman ang yung kalooban ng ating Panginoon sa Kanya mismo, mga kapatid? Dahil ang biyaya at habag ng ating Panginoon ay laging nandyan. So, we must choose to follow. Amen? Palagi natin piliin ng sumunod because God's grace enables us, but our will must respond. Praise the Lord. Next is, eto na. Knowing is not enough. Amen? Hindi sapat na alam lang natin yung kalooban ng ating Panginoon. Yes, we can read the Bible. We can hear preaching. Amen? We can understand the lesson na tinuturo dito during Sunday school or midweek, mga kapatid. Minsan, alam pa nga natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Napapasabi tayo na hindi kasi ito kalooban ni Lord eh. Amen? But, ang gusto pa rin natin, yung gusto natin, yung masunod. Amen? But the question is, if we knew God's will I do it? Amen? Susunod ba ako? Susundin ko ba? Amen? Because knowledge without obedience doesn't accomplish God's will. Amen? Knowing God's will is knowledge. That's already a knowledge, mga kapatid. But doing God's will is obedience. Ano ang mas nakakahigit? Amen? Knowledge or obedience? Obedience. Amen. Hindi sapat ang knowledge, mga kapatid. We must obey. And obedience is better than sacrifice. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. And this is the last, mga kapatid. And this is the one that we must do. Para magawa natin, para masagot natin yung will I do it. Amen? Last is surrender your will. Praise the Lord. Let's ask ourselves, mga kapatid, what am I holding on to that God is asking me to surrender? Ano yung pinanghahawakan mo ngayon? Amen? Ano yung hindi mo mabitawan na gusto mo talagang mangyari sa buhay mo, pero ayaw ng ating Panginoon? Amen? Am I following God's will or my own plans? Praise God. Do I obey God only when He will agrees with mine? Amen? Susunod lang ba tayo kapag tumugma na yung kagustuhan natin sa kalooban ng ating Panginoon? Amen? Huwag ganun, mga kapatid. What if ang sagot ng ating Panginoon ay hindi ayon sa kagustuhan natin? Amen? Susunod pa ba tayo? Praise God. Mapapasabi pa ba tayo ng, Lord, not my will, but yours be done. Amen? E paano kung yun yung prayer mo? And hindi nangyari. Tapos iiyak tayo, mga kapatid. E pinag-pray mo na Lord, not my will, but yours be done. So it means, hindi yun kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat wag sumama yung loob natin, mga kapatid. Amen. Sometimes we pray, Lord, bless my plans. Praise God. But the better prayer is, Lord, change my plans if they are not your plans. Amen. Don't pray, Lord, bigay mo sa akin to. Lord, gusto ko talaga to. Give me what I want. Amen. But in spiritual maturity, it teaches us to pray, Lord, give me what you want for me. Amen. Give me what you want for me. Ano ba yung kalooban mo sa akin? Amen? Because God's will may not always be the easiest path. Amen? Hindi madali. It may require sacrifice. May kailangan kang ibigay sa ating Panginoon. May kailangan kang i-give up. So, pwedeng sa work, sa school, sa negosyo, mga kapatid, basta sa personal. It may require patience. Amen? Nakakala natin, hindi tumutugon ang ating Panginoon. But He's teaching us to wait. Amen? It may require letting go.
Praise God. And it may require saying no to ourselves. Amen. And that's the hardest part. Na kaya mo bang mag-no sa sarili mo, mga kapatid? Kaya ba nating tanggihan yung kagustuhan natin at mag-yes sa ating Panginoon? Amen? And these days, mga kapatid, pasensya na kung gagamitin kong example yung sarili ko. May pinagdaanan ako, mga kapatid, na mahirap, amen? Na it requires letting go. It requires sacrifice, amen? Na hindi yung kalooban ko yung nasunod. Kalooban ng ating Panginoon yung nasunod. Oo, masakit, mga kapatid. Isang linggo din akong umiyak. Amen? And hindi masama yun na umiyak tayo sa ating Panginoon. Ang masama, yung tatalikod tayo, magtatampo tayo sa ating Panginoon dahil hindi nasunod yung kagustuhan natin. Amen? And nasan ako ngayon, mga kapatid? I respond. Amen? Hindi naman ako makakatayo dito sa pulpit, mga kapatid, with my own will. Amen? It's God's grace and God's will. And I just respond. Amen. So yun yung dapat natin gawin, mga kapatid. We must respond. Dahil kahit may free will tayo, amen, we must surrender our will to God. We must allow Him to direct our steps. And balikan natin yung ating key verse, mga kapatid, in Proverbs 16:9. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Praise the Lord. So the greatest question today is not, do I know God's will? The greatest question and challenge for us, mga kapatid, am I willing to do God's will? Praise the Lord. Let's stand, mga kapatid.